Upang maging isang dakilang chef, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpanatili ng buong konsentrasyon. Isa pang mahalagang katangian ng magaling na chef ay ang pagkakaisa ng isip at katawan. Handa na ang hapunan. Hapunan? Anong hapunan? Inihain na ang pagkain. Mga pasaway. Magtira kayo para sa akin. Kumuha ka pa ng kahit kagat lang. Isang kagat lang. Salamat. Ako na. Kaunti, ganito lang kaliit. Guro, laging huli ang dating mo. Wala nang tira para sa'yo. Sila. Hehe, guro. Kung hindi mo kakainin, akin na. Panaginip mo yan. Hoy, alis. Ang bango, Xiao Yanxi. Ang iyong kakayahan sa pagluluto ay lampas na sa iyong guro. Ang aking titulong hari ng kusina ay dapat na maipasa sa iyo. Hindi naman ganoon kagaling. Pangatlo lang sa buong mundo. Ang aking maliit na kakayahan ay wala namang espesyal. Ngayong gamay mo na ang pagluluto. Oras na para magtapos ka. Guro, kayo, papaalisin nyo ako. Huwag naman po, guro, habang buhay akong inyo, pati sa kamatayan. Di ko pa nababayaran ang kabutihan nyo, mananatili ako kahit paluin nyo ako. Ito ang kasunduang pag-aasawa ng pamilya mo. Maganda at kaakit-akit ang babae. Paano mo matitiis na iwan siyang mabuhay ng mag-isa? Ang ganda, bakit ngayon mo lang sinabi? Noong panahong, Nasaan ka? masyado ka pang bata noon. HMM, nasaan siya? Kanina pa nagsasabing di ko kayang iwan ang bundok. Dito ang pasaway para tumano ng utang na loob. Gagawin yan. Huwag mo akong tawaging Panginoon habang nasa ilalim ka dyan. Walang utang na loob. Wala ka ng katapatan sa iyong amo. Ano tong lahat to? Sino-sino ang mga tao to? Ang daming tao. Ang gandang palabas. Matagal ko nang naririnig ang paghanga sa hari ng pagluluto. Ang dakilang siya ay magdaraw sa lalong madaling panahon ng 3 taong paligsahan ng Diyos ng pagluluto. Ako'y umakyat sa bundok ng tangi upang anyayahan ang inyong kamahalan. Nakumatawan sa aming tore ng mga mangandi. Anong swerte naman? Ngunit, nagretiro na ako sa mundo ng pagluluto. Mayroon akong isang alagad na mas magaling pa ngayon kaysa sa akin. Kung siya'y sasali, tiyak na pagkapanalo. Mas magaling pa siya sa inyo. Nag-aalinlangan kayo? Tikman ninyo ito. Zhejiangmian, ang ating sisyo ay may mataas na katayuan. Paano siya kakain ng ganyang karaniwang pagkain? Hindi ito karaniwang Zhejiangmian. Ang mga pansit ay gawa sa purong puti ng itlog, walang kahit patak ng tubig. 3 beses na pagpapatubo, pagmamasa, pagpapatag, nagbibigay ng elastisidad, at tamang-tamang chewy. Ang sausawan, gumagamit ng Haitian black pork belly, hinaluan ng sariwang mantikang paminta. Mula sa pagpili ng sangkap hanggang sa paggawa, lahat ay dekalibre. Pansit lang ito. Bakit ang yabang ng paglalarawan? Ang putahing ito. Ikaw
Ikaw talaga, nagtiis ang ating dihi sa hirap ng bayahe para personal kang anyayahan. Ngunit ito lang ang ihain para mangutya. Mga tauhan, gibain ninyo ang lugar na ito. Ang putahing ito. Ito'y talagang pambihira. Ang sarap ng pansit na ito. Gaya ng inaasahan sa hari ng pagluluto, ang kanyang inirekomendang zadyang yan, talagang sulit ang hype. Kung mahihikayat ko siyang sumali sa gourmet competition, garantado na mananalo tayo ng kampyonato. Pwede ko ba siyang makilala? Ay nako. Malas ng timing. Kakaibaba lang niya ng bundok. Ano? Ipakalat ang utos ko, hanapin sa buong syudad. Opo, Hoy, King Q, nasaan ka? Bumalik ka agad. Nandito na ang iyong nobyo. Nay, malapit nang magsara ang Shenwei Restaurant. Bubuho na ang lahat, mababang karote na tayo. Paano ako mag-aasawa sa ganitong kalagayan? Ito ay pinag-ayos pa ng lolo mo. Siya mismo ang nagplano ng kasal. Sabi niya magdudulot ito ng swerte sa ating pamilya. Huwag mong sirain ito. Pero, Presidente, saan tayo pupunta? uuwi na, para magpakasal. Parang kilala ko ang babaeng ito. Pamilyar ang mukha niya. Hindi ba siya yung... May asawa na ako. Mahal, samahan mo ako ngayong gabi. Sinusunod ko lang ang pamilya, kaya kita napangasawa. Harapin mo ang katotohanan, ang tulad natin, walang magandang kinabukasan. Pero, Oo nga pala, huwag mong banggitin relasyon natin. Sa harap ng ibang tao, may mahalagang bagay akong aasikasuhin. May balita na ba sa disipulo ng hari ng pagluluto? Wala pa. Ang kasanayan ng disipulo ay nakahihigit pa sa hari ng pagluluto, ang pagkuha sa kanya, ang makaliligtas sa Shenwei Lu sa kagipitan. Kaya naman, kailangan nating pagukulan ng buong sikap, ang paghahanap sa kanya. Naiintindihan. kahit wala ka, hindi ako mamamatay sa gutom. Mula nang bumaba ako sa bundok, wala pa akong nakakain. Gutom na ako. Huwag palampasin ang pagkakataong ito, libreng pagtikim sa Shenwei Lu. Tigil ang pagtula, hindi pa ako tapos magbasa. Mainit na tubig ang daraan. Zenwei Lu, 3 spesyalidad na putahe, ay libreng matitikman. Parang masyadong maganda para maging totoo. Akala mo libre lang? Hindi mo ba nabasa ang mga kondisyon? Magmungkahi ng pagpapabuti para makasali. O bayaran mo ng doble ang presyo. Ang Zenwei Lu ay isang tradisyonal na restaurant. Bawat putahe rito ay sinubok ng maingat. Ang paghanap ng pagkukulang ay halos impossible. Exact, ang libreng pagkain na ito ay may kondisyon. Hindi mo kaya ito, pero ako kayang-kaya. Ang pagkain na ito, ako ang kukuha. Wala pang puna. Wala pa, Manager Su. Ipaalam agad sa akin kung may magbigay. Opo, kunin ang mga kasangkapan at ipakita ang mga pamantayang kalinisan. Naiintindihan. Zenwei Lu, ito na ang lugar. Pasensya na, hindi kami tumatanggap ng pulubi. Ano, mukha ba akong magbuburda? Pumunta ako rito para kumain. Ang sosyal. Ginoo, hindi ka maaaring pumasok. Bakit hindi? Kumakain ako rito. Ikaw, Xiao Song, ano na nangyayari, Manager? MS, Shu, sinubukan kong pigilan siya. Ipinilit niyang pumasok, kaya ba niyang tustusan itong lugar? Tama na. Ang ginoong ito, paano ko kayo matutulungan? Ihanda ang 3 specialty dishes nyo, agad-agad para sa akin. Kaya pala, nagplano kang kumain ng libre. Ginoo, ihahanda na ang order nyo.
Ang katulad niya, di marunong mag-appreciate ng masarap. Baka sariling pera niya yan. Boss, pakicheck ang bill. Parating na. Saurab ang sukli. Ginoo, hindi pa kayo nagbabayad. Sir, hindi pa po kayo nagbabayad. Bayad para sa ano? Malinaw sa promo ninyo na ang bawat suhestyon ay libreng pagkain. Nasa listahan ko lahat. Ang aming special, inayos ng ilang dekada ng pagpapaganda. Paano nagkaroon ng napakaraming depekto? Gawa-gawa mo lang to. Hindi ako nagsisinungaling. Kalimutan mo na. Ang social na restaurant, ang damot pala. Magkano? Magsalita ka. Kabuuan, 3,684. Ano? 3,000. TFF, di ka makabayad. Ha ha ha. Sakto. Tama. Simula ngayon, magtatrabaho ka sa kusina para mabayaran ang utak. Dito ka hanggang mabayaran ang bawat sentimo. Naiintindihan. Malaking restaurant, ang babaw ng ugali. Ang may-ari dito, walang hiya talaga. Mula ngayon, ang pamantayan sa linis ay gaya ng ipapakita ko. Lahat, bumalik sa trabaho. Opo, ma'am. Ikaw pala. Nanggagulo ka. Makinig ka. Di uubra ang paghahabol mo. At, magkaiba ang mundo nating dalawa. Sino nang humahabol sa'yo? Naku naman. Magkaibang mundo. Tagalinis ka lang. Tagalinis ka lang. Di ka naman mas mataas sakit. Hoy. Mula ngayon, magkatrabaho tayo. Ikaw, Huminahon ka. Di ko sasabihin ang kasal natin. alam mo ba kung sino ako? Tama na. Ang may-ari dito ay walang hiya talaga. Pag nalaman niya, nag-uusap tayo, gagawa siya ng kalokohan. Alis na. Magsumikap ka. HM. Ako ang walang hiya. Ano relasyon niya kay MS? So, ang lakas ng loob. Lumapit sa kanya. Tingnan mo damit niya, malamang manggagawa lang. Ang kusinang ito ay teritoryo ni Kuya Hai. Ang pag-ayos sa tarantado ay parang laro lang. Panoorin mong ibagsak ko siya. Ikaw ba ang baguhan dito? Anong problema? May masama ba sa pagiging baguhan? Ako ang head chef ng restauranteng ito. Ang kusinang ito ay hindi pwedeng pasukan ng kahit sino. Ano ba talaga ang kaya mo? Marami akong kaya. Paggisa, pagprito, paglaga, pagiging sinabawan, kaya kong gawin lahat. Lele, mayabang ka. Kahit si Chef Zhang, hindi ganyang magyabang. Ang tulad mo, hindi marunong humawak ng kutsilyo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan dito. Totoo ang sinasabi ko. Sige, ukatin mo ang bulaklak sa tokwang ito kapag nagkamali ka. Lumayas ka sa kusina ko. Ano bang hirap sa pag-ukit ng tokwa? Ipapakita ko sa'yo, ng mas maganda pa. Ang pag-ukit ng labanos ay pambata. Tunay na husay ay nasa pag-ukit ng delikadong tokwa. Eksakto. Malambot at madaling madurog ang tokwa. Hindi tulad ng matigas na labanos. Iba talaga ang level ng hirap nila. Kahit sa labanos, mabagal at pakulit-kulit. Ang galaw niya kaysa mga apprentice. Tapos na. Ito ang obra mo. Itapon niyo ang basurang ito. Hintayin nyo. Tapos na. Saan galing ang mga paru-parong ito? Mga. Akala nila'y totoo. Itinuring ng paru-paro ang bulaklak na tunay. Akala'y totoong halaman. Parang buhay na buhay. Hindi ka panipaniwala. Kahit ako, hindi ko magagawa to. Paano nakamit ng baguhan ang ganitong kagalingan? Ano? Ang husay kong gumawa ng pagkain parang totoo. Dapat ang katumbas ay pwesto sa kusina. Kung ganyan ang sipag mo, linisin mo na lang ang mga CR ng husto. Ikaw, Chef Zhang, may problema. May reklamo ang customer. Ang sama daw ng lasa. Gusto nilang magpabawi. Ano? Mang-insulto sa luto ko? Ito ba ang basura sa Shenwei Lu? Kahit aso ayaw kainin. Bilang head chef ng restaurant.
Anong mali sa mga putahe ko? Ikaw pala ang gumagawa ng panes na to? Tinitrato nyo kaming parang mga tanga. Mas mababa pa sa hayop kayong hindi ka naniniwala? Eh di tayo na. Magpatalo. Si Lebiao pala yan. Alam ko. Shy, Mike Halen starred chef. Hinahamon niya tayo. Si Chef Zhang, hindi kayang talunin yan. Natatakot? Eh di isabit mo. Sa entrada nyo. Kung hindi ko tatanggapin, hindi na, ako'y rerespetuhin dito. Sige na, sang-ayon. Kapag natalo kayo, ang Shenwei Luai, kailangang magsara. Ano? Kung nandito lang siya, hindi to magkakaproblema. Sinasabi mo, ang estudyante ng hari ng pagluluto. Yung lalaking yon, talagang matatalo. Bakit ka nandito? Hindi importante kung narito ako o hindi. Ang mahalaga ay, kapag natalo ka, parang plakang ayaw ng aso. Yung walang hiya mong amo, malamang kuba na ang ilong. Ikaw. Eh paano? Tagalinis ka lang ng kubeta. Anong kinalaman mo dyan? Anong nangyari sa kubeta? Huwag mo akong titigan ngayon, maglinis ng kubeta. Pero hindi ito magtatagal. Maaari akong maging chef. Isang tagalinis ng kubeta. Talagang kapritsyo lang. Ikaw. Hoy, nagsimula na ang laban. Magluluto tayo ng sabay. Ang mga bisita ang magiging hurado. Ang makakatanggap ng mas maraming papuri ang mananalo. Yan, mas masarap pa sa pork gisado. Kahit sino kayang magluto nito. Mabuti. Mas maganda yan. Pork gisado. Tapos na. Sariwa at malambot na ginadgad na karne. Malutong at masarap na berdeng paminta. Tamang alat. Walang katapusang lasa. Subukan mo ulit ito. Yun lang. Masarap pa rin. Pero, kumpara dito, mas maganda pa pala. Oo. Perpektong kombinasyon ng pork at paminta, pinagsama ng maayos. Sa unang subok pa lang, malakas na amoy, agad pumuno sa buong bibig. Na, Magsimula na ang botohan. ako, iboboto ko rin si Master Lee. Ako rin ay. Nakikita mo? Isang napakalaking tagumpay. Naku, ang may-ari nitong kakaibang establishmento, hindi lang mabaho at walang hiya, malabo pa ang mata. Hindi lang dahil nakuha ang dating chef. Kaya napilitang gamitin si Zhang Dehai. Anong kaya ng puro salita lang? Baka makapanalo ka. Noong panahong iyon, nakasuot ang kamay ko sa bulsa. Hindi ko alam, ano ba ang kalaban? Ano ang sinabi mo? Imposible. Hindi ako matatalo. Hindi ako naniniwala. Ito. Di talaga ako kasing galing yan. Alam mo ba ang pagitan natin? Sa buong treasure building na to, walang makakalaban. Gawin mo. Isabit mo ang plate para sa kit. Hinay-hinay lang, sandali lang. Hoy, Nagpapakitang gilas ito sa harap ni Presidenteng So. Siya, Sino tong ta? anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Di ka bagay dito, tumabi ka. Hoy, ikaw. Akala mo sino ka? Sa suot mong yan, hindi ka chef, hindi talaga siya chef. Ang isang tagalinis lang na tulad mo, walang karapatang magsalita dito. Ano? Ang tagalinis? Ha ha ha. Mukhang desperado na si Shenwei Lu. Nagpadala pa ng tagalinis sa hamon na to. Anong masama sa pagiging tagalinis? Nagsasabi ka ba?
Takot ka na sa isang tagalinis. Anong gusto mong patunayan? Di ka pa ba nahihiya? Kahit magaling ka sa kutsilyo, wala kang karapatan magyabang dito. Hindi ka dapat nandito. Nung kayo ang sumubo, bagsak kayo lahat. Ikaw, Ang lakas ng loob mo. Sasabak ako sa'yo. Pera tanggen mo. Ang kapalit ng pagkatalo. pag natalo ako, sabihin mo ang kondisyon. Pero pag ikaw ang matalo, ang usapan natin dati, mawawalan saysay. Sang-ayon. Kung matalo man ako, mag-aaral pa ako sa'yo. Kalokohan, matanda ka na para maging estudyante ko. Ikaw. Tama na ang salita. Hayaan ang mga putahe. Ang magsalita. Hoy, ikaw, di dapat sumali. Hayaan mo siya. Pag siya ang matalo, siya ang mananagot. Sa pagkabigong ito. Anong ginagawa nito? Problema dito. Nahanap na ang alagad ng hari ng kusina. Kung nandito siya, lahat ng problema, masosolusyonan. Hindi pa. Maghanap pa kayo. Para walang magsabing ako'y nang-aapi ng mahihina. Ang Shenwei lo ninyo. Dalubhasa sa masasarap na putahe. Gawin nating tema ang mga espesyal na pagkain. Sang-ayon ka ba? Huwag na, labanan kita sa iyong ekspertong larangan para hindi masabing, inaapi ko ang nakatatanda. Ikaw ang may gustong away. Labanan natin sa mga lutuing isda. CJ, Ang galing gumamit ng kutsilyo. pakitang gilas lang yan, ang kapal ng mukha niyang, hamunin si Lei Biao. Kilalang kilala si Lei Biao sa pagluluto ng isda. Ngayon, mabibigo na siya. Panandali ang palabas lang yan. Ang teknik na ito, ng pagtanggal ng tinik. Sino ang aakalang? Ang kagalingan ni Lei Biao ay umabot pala sa ganitong antas. Hindi nakakahiya ang matalo sa kanya. Bakit ka nandito pa? Kailangan mo bang suran ang Shenwei Lo ng lubusan para masiyahan? Kayong mga, nagsisira ng Zen Weilo. Ano, si Lei Biao ay Michelin star na chef. Walang baguhan na tulad mo ang makatalo sa kanya. Tama, kahit si Head Chef Zack ay natalo sa kanya. Sino ka ba para sumabo? Ang pagkatalo mo, nagpapatunay sa kakulangan mo. Hindi ibig sabihin hindi ako mananalo. Ikaw, mayabang, walang galang na batang ta. Maghintay ka lang, magsisisi ka rin. Tapos na. Ang bango ng putaheng ito, Mukhang simple, walang dekorasyong kasama. Baka ito na ang tanyag na putahe mula sa Imperial Banquet. Tama, ito ang braised yellow croaker na may sabaw. Mayroon kang ilang panlasa. Ang putaheng ito ay isang espesyal na pagkain mula sa Manchuhan Imperial Feast. Ang pinalamanan, sabaw na puno, dilaw na croaker. oh, hindi ko inakalang masaksihan ko, ang obra maestrang ito. Itong pinalamanan na dilaw na croaker ay nangangailangan ng galing. Pareho ang pagiging eksakto sa kutsilyo at kontrol sa init ay kailangan ng perpekto. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring sumira sa buong putahe. Huwag kang mag-exaggerate, hayaan. Tikman ko ito. Malambot ang laman, makatas. Ang sabaw ay mayaman at masarap na may lalim. Bawat kagat ay pinagsasama. Ang malutong na balat na may makatas na palaman at isda sa perpektong harmonya. Ito purong perpekto. Hahaha. Nakita mo yon? Ito ang aking tunay na galing. Aminin mo na ang pagkatalo. Pinayuhan kitang umalis, nagtagal ka pa rin. Harapin mo ang kinahihinat na, pasensya, hindi mo pa. Nakita ang putahe ko, sa tingin mo ba, mananalo ka? Kung mananalo siya, isusuko ko ang aking posisyon bilang head chef. Itong pinalamanan na croaker ay nagpapakita ng sukdulang hus sa lutuing imperial. Para talunin ito, kailangan mo ang maalamat na huling putahe. Hindi kaya, ang gawa-gawang Kunlun Abalone Treasure. Exact, ngunit ang paghahanda nito ay isang sinaunang sining. Walang nakakaalam nito. Hindi ka maaaring ang putahe mo. Paano? Ano sa tingin mo? Hindi ko ito natutunan. Ito kaya ang, ito ba ang maalamat na? Kunlun ba o? Ang putaheng ito, hindi ba ito sumisimbolo ng pinakamataas na pamantayan sa pagluluto? Akala ko tanging ang hari ng mga kusinero lang ang may alam ng paraan nito. Paano niya ito nagawa? Posible kaya?
Study anti siya ng hari ng mga kusinero. Galing ito sa Manchuhan Imperial Feast. Ang huling putahe, kilala ito bilang hari ng mga pagkain. Huwag mo nang isipin siya, isang batang pasaway. Kahit na ang isang ekspertong chef pa, ay hindi magagawa nito. Ano, paano ito nangyari? Ang putaheng ito, pakitang tao lang. Hindi ako naniniwalang kaya niyang gawin ng Kunlun Pao po. Ay nako, paano? Bakit ang bilis maubos? Masarap ba? Ang bango nito. Hindi ba masarap? Ang lasa. Ewo, sabihin mo na, naiinip na ako. Ang galing, parang nasa langit. Hindi, sobrang sarap nito. Tunay na makalangit ang putahe, walang katulad na obra. Ako'y sang-ayon sa kanya. Wala ang dragonfish so, kumpara dito. Sumasang-ayon din ako sa Kunlun Abalone Treasure. Ako rin. Pareho tayo. Imposible, hindi ito totoo. Chef Lay, ikaw ang eksperto. Sabihin mo ng totoo, paano ang lasa? Ng ulam na ito, sakto ang lambot. Malutong pero malambot. Ang masarap na amoy. Puno ang buong bibig ko. Ako'y talo na. Lin Yang. Sino ka talaga? Hindi kahihiyan, matatalo sa alamat, na Kunlun Abalone Treasure. Kulang pa ang kakayahan ko, ako'y sisuko na. Ikaw mismo nagsabi. Ako na ang head chef. Hoy, O eto na. So, huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin pinuno namin. Swerteng bata. Lang yon. Director Su. Nasaan si Lin Yang? Yung pasaway na, siya. Mga walang kwenta kayo. Ang Pearl Tower, hindi dapat umaasa sa tagahugas ng pinggan. Director Su. Biglaan lahat ng pangyayaring ito, hindi kami nakahanda. Paano nanalo? Si Lin Yang. Director Su. Si Linyang ay tuso at mandaraya. Puro daya ang alam. Siguro si Libiao ang nagpasok sa kanya dito. Kung magaling siya, bakit naghuhugas ng kusina noon? Ang Kunlun Abalone Treasure ay matagal nang nawala. Wala sa amin nakakita. Paano natin masabi na tunay ito? Director Su. Sabi nila, napakaganda raw, pero walang sa amin. Ang natikman nito, paano mapatunayan? Puro salita lang. Ang labanan dito. Sigurado ako, kasabwat niya sila. Para wasakin tayo, gibain ang restaurant. Tama. Di ba? Talaga. Tutu. Yun pala ang totoo. Sige. Baliw ka talaga. Opisina ito ng Pangulo. Isa kang janitor lamang. Anong ginagawa mo rito? Ako. Pero, ikaw mismo ang nagsabi. Huwag ibulalas ang relasyon natin. Ang ating relasyon. Ngayon ipinatawag mo ako. Pag may nakakita sa atin, pagkakalat sila ng chismis. Tama na, Lin Yang. Wala akong oras. Sa kalokohan mo, hindi ko akalain. Gagawin mo ito para pansinin kita. Gamit mga kasuklam-suklam na paraan. Ano ang sinabi mo? Ako? Impyerno. Nakipagsabuatan ka kay Leviao para sirain tayo. Saka sinamantala para talunin sila. Para lang makamit ang aking pag-aproba. Tama ba? Ako o hindi? Ini-insinuate mo bang kasabot ako sa kanila? Halata naman. Pero aminado ako. Matalino ka. Muntik na ako, malinlang sa teatro mo. May 1 milyon sa card na ito. Kunin mo ang pera at umalis ka. Ayaw na kitang makita sa Shenwei Lu. Nababaliw ka na ba? O adik sa drama? Di ka karapat-dapat sa oras ko. Ikaw. Napala. 3,000 lang sahod ng mga janitor namin. 1 milyon sa card. Sino maniniwala dyan? Sirain mo. Akala mo ba, seryosa ka na? Yare. Ang Shenwei Lu na ito, kailangan ng maayos na pamamahala. President Su, ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Ikaw ang punong chef, at ito ang ihinain kay Imatsu. Nagbibiro ka ba? Paano naging basura ito? Dapat ang ulam ay may kulay, amoy, at lasa. Pero kulang sa tatlong ito. Kung hindi basura, ano ito? Oo. Nakuha mo lang to nang umalis si Chef Zhao. Ang posisyong punong chef, mukhang ngayon, hindi mo na kaya. Ang posisyon na ito, lalo na ang paligsahan ngayon. Muntikan mo nang mapahiya ang Zenway Restaurant. Huwag kayong mag-alala, MS. So, may specialty dish pa kami. Dali, ihanda ang specialty dishes para kay MS. So, MS, subukan niyo po ito. Shenwei hipon. Malutong ang balat, masarap at makatas ang laman.
Subukan naman ito. Precious 8 kayamanang meatballs. Ginawa sa 8 uri ng mahalagang sangkap. Ang balat nito ay malagkit na kanin at mabango pagkaluto at masarap ang lasa. Subukan ng putahing ito. Supremong Buddha jumps over the wall. Itinuro ito sa akin, ni Chef Zhao. 79% katulad ng sa kanya. Soup. Kung ang kusina nyo ay walang may pasang putahe na makakapas siya sa akin, lahat kayo tatanggalin. Oo, ma'am. Wala na tayo. Mag-ingat. Kapag walang nagustuhan, si Imasu, lahat ng kawan, mawawalan ng trabaho. Nakapagbigay na kami ng 3 special, hindi pa ba sapat para kay Imasu? Masyadong pihikan siya. Hindi pihikan si Imasu, ang problema ay isa ka lang tagalinis ng kubeta. Anong ginagawa mo rito? Tama ka. Ito ang aming espesyalidad. Wala kang karapatang narito. Manghuhusga ka pa? Sa ganyang kakayahan mo, espesyalidad ang tawag yan. Ikaw. Kung hindi ako nagkakamali, itong mamahaling hipon, harina lang ang ginamit mo, bagamat malutong, habang mainit-init, kapag naalinsangan, agad itong lambot sa halumigmig. Ang tamang paraan ay paghahalo ng harina at almirol sa ratio na 3:1 sa kalagyan ng pampaalsa at baking soda. Ang batter na ginawa nito ay hindi lang malutong kundi matagal ding mananatiling ganoon. Itong 8 treasure meatballs, nilagyan mo ng dahon ng sibuyas. Hindi naman masama yon. Ang problema ay na masyado mong inagahan. Anong ibig mong sabihin? Nang hinalo mo ang sangkap, isinabay mo lahat ng sabay-sabay, di ba? Anong mali doon? Syempre may problema. Ang paghahalo ng dahon ng sibuyas, kasabay ng iba pang sangkap, sa katagalan, matutuyo ang mga ito at mamumula dahil sa asintoyo. Magkakaroon ito ng masamang amoy sulfuro, parang tirang pagkain ng lasa. Ang pinakamainam na paraan ay haluin muna ang lahat bago ilagay ang dahon ng sibuyas. Budburan ng mainit na mantika para lumabas ang aroma nito at manatiling sariwa ang kulay. Ah, ganun pala. Paano naman itong Supreme Buddha jumps over the wall? Bakit hindi pa rin nasisiyahan si Imasu? Mas malaki pa ang problemang ito. Ang abalon dito ay dapat tuyo at ibinabad sa tubig. Para makatipid sa oras, hindi mo ito binabad na sapat bago nilaga, kaya hindi lumalabas ang collagen ng abalon. Tingnan mo itong sabaw. Para lang tubig. Ikaw, madaling magmalaki. Kung magaling ka nga, bakit hindi ka gumawa ng kakagiliwan ni Director Su? Exact. Kay dali lang naman. Ano nang mahirap dito? Panoorin mo. Meron pa tayong mga tira-tira at pinagtabasan. Tignan natin kung ano nang magagawa sa mga basurang ito. Wala na tayong sangkap. Kahit henyo, kailangan ng materyales. Lin, tigilan mo na ang pag-aksaya ng oras mo rito. Ang pagkabigo mo ay hindi pagsuko. Ikaw. Masdan mong mabuti. Tapos na. Zojang noodles. Hahaha. Paano mo na ihandog kay Imasu ang murang pagkain na to? El Laksu, kung makukuha natin ang alagad ng hari ng kusina, malalampasan natin tong krisis. Hanapin ninyo ang alagad na, yan sa anumang paraan. Payag ako sa lahat na kondisyon basta pumayag siya. Naiintindihan. Sino ang nag-utos maghain? Ng pansit na yan, aalisin ko na yan agad. Sandali lang. Ginang. So, ikaw po? Ang amoy na ito. Hindi karaniwang sadyang yan ito. Ginawa lamang sa puti ng itlog ang masa. Walang tubig na idinagdag. Naggaling lahat sa puti ng itlog. 3 beses giniling, 3 beses pahinga. Eksakto. Ito mismo ang lasa. Sino ang gumawa ng sadyang yan na to? Ipatawag mo kaagad. Ha? Anong
Anong ginagawa mo? Wala kang karapatang gumawa ng Zhejiangmian. Ang kapal ng mukha mong sabi, magaling ang Zhejiangmian mo, natikman ni Enye, Su ang loot at galit na galit siya, ipapatawag ka niya, sumama ka sa akin. Halika na. Hindi pwede. Hoy, hoy. Ang lasa ng Zhejiangmian na ito. Pareho sa natikman ko kay Chef King, walang pinagkaiba. Ibig sabihin ba nito, nandito ang alaga niya? Yen, Su, baka nagkakamali ka. Walang pagkakamali. Tiyak na siya ang may gawa nito. Hoy, dinala ko na yung bata. Sino nagsabing pangit? Ang pansit ko. Ikaw pala, kinain mo ang pansit ko, tapos sinabing pangit. Sinasadya mo bang, ipaalis ako sa trabaho? Aminin mo na. Ikaw ba talaga ang gumawa ng pansit na to? Sino pa ba? Ang lasa nito ay tulad ng bantog na putahe ng alagad ng hari ng pagluluto. Ikaw ba ang alagad? Ano, siya ang alagad? At may connect kay MS, so, Huwag kang magbulero. huwag mong ipagsabi na estudyante kita, magkakagulo tayo. Sinabi ng maestro na itago ang relasyon namin. Marami siyang makulay na nakaraan kapag nalaman ng mga tao na alagad ako niya. Baka ako pag inita, hindi ko yaamin yan. Itatangi ko lahat. Alagad ng hari ng pagluluto, hindi ko kilala yan. Eh bakit pareho ang lasa ng pansit mo sa kanya? CJ, dahil maamo kang humiling, sasabihin ko na, makinig ka. Minsan may nakilala akong mahiwagang maestro, humanga sa galing, halusog at pogi kong mukha. Diretsuhin mo na. Ang mas importante, nakita niyang may potensyal ako. Kaya tinuruan niya ako ng mga lihim sa pagluluto. Pagkatikim niya, lanan. Sakto lang. Alam mo ba kung nasaan ang alagad? Parang anino, siyang gumagalaw. Hindi mahuli, paano mo hahanapin? Totoo ba ito? Malamang. Tingnan mo siya, sa mukha niyang yan. Paano siya magiging alagad? Baka nga, nagkamali ako. Tama, Inasu. Tagalinis lang siya sa restaurant natin. Nagkataon lang siya nakaalam ng mga resipe. Mali ka nga. Presidente Su. Teka. Ikaw si Presidente Su. May-ari ng Zenway Restaurant. May iba ka bang inaasahan? Tingnan niyo tong lalaking to, nagpapanggap na walang alam. Magaling siya dyan. Naku, siya pala ang boss ko. Nasigawan ko pa siya dati. Hindi mo ba alam? Kung umamin ka lang sana ng tapat, baka mas nirespeto pa kita. Pero itong inaasta mo, itong pekeng pagkatao, nakakasuka. Ako. Presidente Su, paano naman ang team ni Chef Zhang? Hindi sila karapat-dapat para mamuno sa kusina ng Shenwei. Ang pagpapanatili sa kanila ay sisira lang sa ating reputasyon. Sipatin silang lahat. Ngayon na. Opo, maam. Teka lang po. Presidente Su, hayaan niyo akong magpaliwanag. Hinto ka dyan, hindi ko talaga alam ang tunay mong pagkatao. Pinakasalan lang kita dahil iyon ang gusto ni Master. Hoy, hindi pa ako tapos magsalita. Huwag kang tumalikod. Nagsasalita pa ako. Huwag kang umalis. Hoy, akala mo kung sino ka dahil sa pera mo. Anong ipinagmamayabang mo? Balang araw, ibabalik ko ang otoridad ng asawa. Kahit itong papel na to inaapi ako. Ang tagapagmana ng Su nagpa-party. Buong gabi kasama ang mga lalaki. Nakikipagrelasyon sa mga modelo. Sa Zenway Restaurant araw-araw. Teka muna. So, ikaw ang tunay na Presidente Su. Kung gayon, sino yung kanina? Isa ka lang palang. Manloloko. Ayan, Su. Madalas gamitin ng ikalawang anak ang pangalan ninyo sa mga pagsasaya sa mga nightclub. Ang gulo niyang pamumuhay ay makasisira sa inyong reputasyon. Maglabas ba tayo ng opisyal na pahayag? Huwag na. Ang chismis ay namamatay sa taong matalit. O sige na, ipagkatiwala muna natin kay Linyang ang posisyong head chef. Huwag ninyo siyang apihin. Pinaalis ninyo si Dehaizha at pinalitan ng manugang na lalaki. Baka naman, may gusto kayo sa manugang. Huwag kang magkalat. Sadyang may kakayahan, si Linyang sa pagluluto. Kung hindi natin makita ang mga alagad ng culinary king, siya muna ang gamato sa gourmet championship. Magandang pagkakataon ito para siyang masanay. Dumating na ang sasakyan ni Bro Hai. Bilisan niyo. Sakay na kayo. Ching Kyuso. Sinira mo ang aming kabuhayan. Wala kaming choice. Naiintindihan ko. Aayusin ko. Tumabi ka. Marunong batong magmaneho. Umalis kayo sa daan.
Ikaw si Dahaiza. Anong balak mo? Sinira mo ang pinagkukunan ng ikabubuhay. Ano sa palagay mo ang gagawin namin? Dito na yon. Malapit na ang bahay ni President Su. Huwag kayong magpadalos-dalos. Nasa batas tayo. Putang inang batas yan. Mga kapatid namin, hindi na makakain ng maayos. Bakit hindi? Kayo muna ang magpaliwanag. Tumigil ka riyan. Ikaw pala. Ano ang gusto mo? Gago. Ikaw ang may kasalanan nito, Tutoy. Nawalan kami ng trabaho. Tapos magpapakita ka pa dito? Hulihin siya. Ingat. Ako na bahala. Sugod. Lin Yang. Southern mo style. Magaling. Lin Yang. Ang galing mo, matalino. Ang galing, tangina mo. Ulit, subukan mo. Lin Yang. Ikaw ang susunod. Umalis na. Ngayon din, Lin Yang. Lin Yang. tara na. Takbo na, President Su. Lin Yang. Labas? President Su, umalis na. Ngayon, Pababayaan nating makatakas mga yan. Lahat dahil sa kanya. Bugbugin siya. Suntukin mo. Hindi ba't ikaw ang chef? Ngayon, sisirain ko ang mga kamay mo. Kailangan na nating umalis. Iwanan na siya. Kumilos. Isa, dalawa. Ikaw ang may gusto nito. nandito lang siya kanina. Saan siya pumunta? Hanapin siya. 100 milyong pabuya. Kahit anong mangyari, sundan siya. Opo. Sumakay si Dumbo sa kabayo. Kumakain ng basura sa labas nakatira. Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Ang kahabag-habag. Gusto mo, ate? Sumama ka sa akin, huwag mong kainin yan. Pagpapanggap ni Boss Shen sa pagtulog. Sino ang pinagmamalaki niya? You, ipokrito. Nag-ampon na ng pulubi. Sa palagay ko, nasisiraan na siya ng ulo. Nagbabawas ng presyo ng husto. Lahat ay dumaragsa sa kanyang restaurant. Nagnanakaw ng ating kita. Huwag mag-alala, malapit na siyang magwakas. Ate Ho, may plano ka ba? Maghintay ka lamang. Pumunta ka sa amin kapag gutom. Huwag makipag-agawan sa mga aso para sa pagkain. Mainit na siopaw. Masarap. Alam mo ba ang pangalan mo o kung saan ka nakatira? Ako si Kunkun, mahilig kumanta at sumayaw. Kawawang nilalang, ni hindi alam ang sariling pangalan. Ate Fei Juan, tingnan mo. Breaking news. CEO ng Shenwei Group na si Su Qingqiu nag-aalok ng 100 milyong gantimpala para sa paghahanap kay Lin Yang. Perang premyo. Wow! 100 milyon. Mabibili ko ng bundok, ng fries at ramen. Linyang. Ako yun. Medyo hindi talaga siya marunong. Ikaw nga si Linya. Ako rin si Linyang. Ako rin si Linyang. Ako rin si Linyang.
Kung kayong lahat silin niya, yayaman ako agad. Madam, aalis na ako. Humanap ka na lang ng iba. Pero bakit, Chef Kian? Malapit na rin oras ng tanghalian ng mga bata pagkatapos ng eskwela. Ano? Anong kinalaman ko dyan? Gusto ko lang kumita ng maayos na pera dito. Pero ikaw, patuloy ka sa pagtitinda ng paupahang pagkain. Gusto mo mabutom ako? Gusto ko lang na makakain ang mga bata ng masustansya at abot kaya. Hindi ko problema yan. Ang paggawa ng mumurahing pagkain dito, hindi tutulong sa karera ko. Ang pangarap ko ay sumali sa MasterChef competition, gumawa ng haute cuisine, at maging culinary legend. Wala akong oras sa kalokohan. Pwede bang 2 araw ka pa? Hanggang makahanap ako ng bagong chef. Pakiusap. Hindi. Tulungan mo naman ako, kahit hanggang tanghalian na lang. May mahalagang inspektor na darating mamayang tanghali. Nakikita mo. Pakiusap, Chen. Tulungan mo si Ate Fei Juan. Tama na. Alis. Ang mga miyembro ng school board ay darating na. Paborito nilang ulam, ang tomato egg stir fry mo. Kung aalis ka ngayon, matatapos na ang lunch program. Buti nga. Bakit ka nasa tindahan ko? Kukunin ko na ang bagong head chef ko. Siyempre. Ano? Ang totoo, ako na ngayon ang... Grabe naman, traidor. Biglang pagkakanulo, sasama ka sa kalaban. Hindi mo ba alam, siya ay mortal na kaaway ni Juan. Exact. Nang walang-wala ka. Si Juan ang kumupkop, pinag-aral ka ng pagluluto. Paano mo? Ipagkanulo ang kanyang kabaitan. 3 taon dito. Sapat na yan. Inaasahan mo. Na mabulok ako rito? Ang totoo, tumataas ang tao. Bumababa ang tubig. Huwag kayo manghasing humarang sa kinabukasan ni Master Kian. CJ, Master Kian, kung desidido ka na, lumayas ka na. Sana'y maging matagumpay ka. Umalis ka, Juan. Juan, paalala ko, walang kwenta ang kabaitan. Sa mundong ito, pera lang ang makapangyayari. Palem, Juan, si Qianju ay tunay na basura. totoo. Bawat isa ay may desisyon. Palayain mo siya. Ate, itlog at kamatis. Gutom na ang mga bata. Maghanda na tayo. CJ. At siya. Nakita ko sa kalye. Paliguan mo siya. CJ. Halika. Mahilig ako sa pag-awit, pagsayaw, pagrarap. Kuya, ano nung talent mo? Ang baho mo. Maligo ka muna. Galaw. Juan, 10 order pa. Ganun karami. Oo, patuloy ang dati. Bilis. Aksyon na. Juan, tignan mo. Naku, Juan, hindi mo inaasahan yon ha? Kanina lang, halos hindi ko siya nakilala. ano? Anong nangyayari dito? Hala, Xiao Wang. Tulungan mo siyang magpahinga. CJ. Juan, ano ng problema? Binibini. Okay ka lang ba? Ang init ng sobra, mukhang, hindi na tayo makapagluto. Sasabihin ko sa mga bata sa labas. Dapat sila kumain sa ibang lugar. CJ. Nasaan na ang lahat? Kumain sila sa kabilang tindahan. Ano? Tuloy kayo, kainan nyo kami. 40% na diskwento, kasama libreng inumin. Pasok kayo. Sinisiraan nila ang negosyo natin. Huwag mo nang isipin yan, Xiao Wang. Chairman, makatitiyak ka. Ang lugar na ito na irekomenda ko. Hindi lang mura, masarap ang pagkain, at napakalinis. Kapag sila ang pinili para sa pagkain sa eskwelahan, garantisadong ligtas.
Hindi sa pagmamayabang, pero mukhang maliit ang lugar na ito. Pero punuan ito araw-araw. Hindi ka makakapasok nang hindi pumipila. Ako, Juan. Anong nangyayari? Bakit walang tao ngayon? Paumanhin, Director Son. Nagbitiw ang aming chef. At napaso ang kamay ko. Hindi ako makapagluto ngayon. Ano? Inimbitahan ko ang mga miyembro para inspeksyonin ang iyong restaurant. Paano mo? Nagawang guluhin ito ngayon? Director Son, pinuri mo ng labis ang lugar na ito sa akin. Ito ang resulta? Posible bang tumatanggap ka ng kickback? Saksi ang langit, nanunumpa ako na wala akong kasalanan. Ginawa mo man o hindi, alam mo ang totoo. Paumanhin po, Director Son. Ikaw. O hindi. Mga trustee, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Anong napakabangong amoy yon? Oh, ang bango na iyon ay nagmumula sa aming kusina. Ang inyong kusina. Eksakto. Tingnan ninyo ang negosyo ng aming restaurant. Mga bata rito, gusto ng aming mga putahe. Talaga. Pero naalala kong lugar ninyo ay laging walang laman. Aaminin ko sa inyo. Sumama sa amin ang kanilang chef. Dito sa aming restaurant. Kaya pala. Tagapangulo, balita ko'y kayo'y nag-iinspeksyon ng pagkain ngayon. Bakit hindi nyo tingnan ang aking lugar? Lalampasan namin ang inyong mga inaasahan. Exact. Puntahan na natin ang restoran nyo. Parito po kayo, Director Son. Director Son. Ito, Juan. Tingnan niyo siya, mayabang na tingin. You, kilala ko si Chef Kianj. Ang pagluluto niya, hindi ganoon kagaling. may punto ka. Ang amoy na ito. Parang galing sa ating sariling restaurant. Puntahan nyo. Ang galing nito, gusto namin na. Ang sarap nito, oo, kailangan nating mas masarap pa ito kaysa kay Chef Chen. Paano nakapagluto ang gunggong na to at marunong siyang magluto? Ang bango. Grabe ang amoy. Ito nga yung amoy kanina. Ang galing, Juan, sa pagkakataong ito. Nakatsamba tayo. Kunkun, ang galing mo. Chairman, tikman nyo agad. Magugustuhan nyo. Talagang, tikman ko nga ito. Talagang natatangi. Noong sinabi mo noon, magaling ang chef na ito, hindi ako naniwala. Nang matikman ko ngayon, tama ka nga. Pasensya na kanina, hindi ko inakala, nandito si Chef Chen. Ganito yan. Simula ngayon, o-order kami ng 2,000 pagkain para sa estudyante, mula sa kusina nyo. Salamat, Chairman. Dagdag pa, naniniwala akong ang galing mo ay akma para sa Paparata Culinary Championship. Panalo ka dyan. Talaga, maraming salamat. Magsisimba na ako sa'yo. Tama na, makinig kang mabuti. Masarap ang luto mo, pero yung dating amoy ay hindi tugma sa lasa. Hindi pwede. Hong, may problema. Lahat ng customer natin nasa kalaban ng tindahan. Ano, titingnan ko. Puntahan natin lahat. Nanay, gutom na ako. Gutom na talaga ako. Bakit hindi pa to handa? Malapit na itong maluto. Ang sarap nito. Gusto ko pa ng isang bowl. Ang mura at masarap. Mas masarap pa kaysa sa mga 5-star restaurant. HMM, ang bango. Galing yan sa kusina. Hindi ba't sinabi ni Juan? Sarado sila ngayon? Tingnan natin. Sige. Bawal pumasok sa kusina. Bakit ang bango? Dito sa likod, akala ko walang tao. Sa kusina, imposible. Walang chef dito na mas magaling sa akin. Anong ginagawa ninyo dito? Ang mga putaheng ito, siya ang nagluto ng lahat. Siya ang gumawa ng lahat ng to. Di masama, di ba? Patanjin nga. HMM. Nakakagutom ang amoy. Titikman ko nga. Ikaw, anong ginagawa mo? Umalis ka sa daan. Juan. Ang galing nito. Kumpara dito, yung kinain ko kanina, basura pala. Hahaha, imposible. Paano masasabing mas masarap? Chef Kian, Ang lasa. hindi naman masama, no? Chef Kian, bakit hindi ka nalang bumalik mag-aral ng pagluluto sa kanya? Ang itlog niyang may kamatis. Ang sarap talaga. Tumahimik ka. Seryoso ka ba? Gusto mong matuto ako sa isang tanga? Gago. Ha? Ano pangalan mo? Ang pangalan ko ano?
Ako si Kumkun, mahilig sa pagkanta, pagsayaw, at pag-rap. Tingnan nyo na lang, itong tanga hindi man lang, maalala pangalan niya. Nagpapanggap na coke ang tanga, baka isang araw, makihalo ng lason sa pagkain, nang hindi sinasadya. Hyunju, sobra na yan. Nagkamali ba si Chef Hyun? Umaasa lang sa mabilis ang lutong itlog kamatis para magligtas ng sitwasyon. Pantasyang walang kwenta. Tama, kahit ang pinakamasarap na pagkain, nagsasawa rin pagtagal. Kung wala ako, itong restaurant ay wala lang. Magsimula ng mag-impeg. Alis na tayo. Ang mga sugat na ito, maliwanag na galing sa malupit na pagbugbog. Pero kahit ngayon, nagluluto siya ng napakasarap na pagkain, di ko ma-imagine kung ano pa ang malilikha niya, kung nasa kalagayan siya. Napakalungkot na sitwasyon. Meron bang talagang walang paraan para magamot siya? Pwede, pero sa mga sugat na ito, ang pagpapagamot ay nasa 1 milyon pataas. 1 milyon? Meron akong naisip. Anong plano? May chismis na, si Presidente So ng Gourmet Tower, nagkaroon ng anorexia. Ang pamilya niya ay nangako ng $1 milyong sa makagagamot sa kanya. Ang premyong pera. Ang galing, yung scrambled eggs niya na may tomat. Ang sarap na sarap. Baka magamot nito. Ang anorexia ni Pangulong Tatawagan ko na siya. Ako na ang tatawag. Hello, si Pangulong Suho ba ito? Hello, masama ang pakiramdam ni Pangulong at nagpapahinga ngayon. Pwede niyo po sabihin sa akin. Eto ho ang sitwasyon. May nakilala akong chef na magaling magluto. Baka sakali, kayang gamutin ang anorexia ni Pangulong So. Totoo ba? Dalhin niyo siya sa Misty Manor ngayong gabi para subukan. Sige, sige. Ano? Huwag mong sabihing hindi ako nagbigay ng pagkakataon sa'yo ngayong gabi sa Misty Manor. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Naiintindihan ko. Tara na tayo ngayon. Halika't maglaro tayo. Munti kong kaibigan, gawin mo yung specialty. Scrambled eggs na may kamatis. Tara na't maglaro, yehey. Tara na, oras ng laro. Oras ng laro, hehe. Si Pangulong Subay, ayaw pa rin kumain. Tama ho. Pinalitan na namin ang mahigit 20 chefs. Lahat sila ay nangako sa akin na kayang pagalingin siya. Lahat walang kwenta. Xiao Liu, sino ang tinatawagan mo? May balita ba kay Linyang? Wala, directors. Pero may isang tao na nagsasabing isang chef ang makapagpapagaling ng anorexia. Nagsakripisyo si Linyang. At hanggang ngayon ay nawawala. Paano ako makakain kung ganyan ang sitwasyon? 3 araw na kayong hindi kumakain. Hindi makakayanin ng katawan ninyo. Umalis ka na. Ayaw pa rin ba kumain ng binibini? Ano ang dapat nating gawin kapag may nangyari sa kanya? Paano ako haharap kay Madam? Few, huwag kayong mag-alala. Sa ating handaan mamayang gabi, inimbita ko na ang 3 pinakamagaling na chef. Sigurado, magagawa nilang gamutin anorexia ni Director Su. Hay nako, wala na tayong magagawa. Si Linyang na yan. Nasaan kaya siya? Patuloy akong maghahanap. HMM. Cloud Mist Manor. Dito na nga. Kailangan kong tiyakin na maipakita ang aking best show. Nakuha. Tiyak na magliliwanag si Kumkun. Kayong dalawa, nandito rin para magluto, para sa ating binibini? Tama ka. Gusto mo bang magdildil sa kanal? Tama na yan. Ang bunso kong kapatid ay hindi gaanong matalas ang utak. Sana hindi kayo magalit. Sumunod ka sa akin. Sa totoo lang, wala akong inaasahan sa inyong pagluluto. Mag-focus na lang kayo sa pagpapanatili ng kalinisan at hygiene. Huwag kang mag-alala, kaya namin to. Ito ang kusina. Pasok na kayo. Salamat. Uy, kamusta naman? Anong maganda dito? Simulan nyo ng maghanda ng hindi lang kami basta, mga katuwang nyo sa kusina. Espesyal kaming kinuha para magluto para ka directors. Ikaw lang. Sino ang master chef na nagturo sa'yo? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Chef ka nga ba talaga? Ako. Ang ate ko, nagpapatakbo ng tindahan sa tabi ng eskwelahan. Sikat na sikat kami. Sa ganyang kalagayan, mas mababa ka pa sa akin. Nakikita mo yung mga top chef sila ng Jiangsheng. Siya si Chef Si, hari ng pansit sa Jiangsheng. Ang special golden fish noodle soup. Tanggap na 3 karangalan sa paligsahan. Pangalawa, si Chef Wu, gumawa ng sikat na Jade Tofu Soup na nakakagulat, hari ng sopa sa Minjiang. Huli, si Chef Lee, ang dalubhasa, sa pagkontrol ng ang bantog niyang Crispy Double Delight, ay may perpektong tekstura. Ilang taon na siyang kurado sa mga paligsahan. Ano?
Naintindihan ba ng lahat? Nakuha na, pero dito lang tayo para. Walang pero. Anihin na ang mga gulay. Anong bulong-bulungan nyo? Handa na ba ang mga putahe? Malapit nang matapos. Kumilos na kayo. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala nang pag-asa para ipakita ang kakayahan natin. Baka naman, ang kanyang sakit ay talagang malala na. Golden Threadfish Noodles tapos na. Jade Tofu Soup tapos na. Crispy Double Delight tapos na. Ang bilis naman. Bilisan nyo, ihain na ang mga pagkain. Ay, teka, dito ka lang at maghintay ha? CJ, ate. Lin Yang, nasan ka na nga ba? Anong nakakagulat na amoy yon? Ang bango. Panginoong Fu. Ano pong problema, Binibini? Ano yang amoy na yan? Ano ba talagang niluluto nila? Naamoy nyo rin po, Binibini? Inayos ni Secretary Leo. Lunas sa inyong anorexia. 3 dalubhasang chef, mula Mingjang. Ganoon ba? Pamilyar ang amoy na ito. Hindi, kailangan kong tingnan to. Binibini, hintayin nyo ako. Binibini, ni. Ang galing ng mga chef na ito, tulad ng nakita mo. Ngayon, naiintindihan mo na ang agwat natin. Ano yung bango na yan? Ang bango talaga. Talaga nga. Zhejiang Noodles, ikaw gumawa nito. Ate, subukan mo to. Ang pansit na ito. Ang lasa na ito. Halos kapareho ng hari ng pagluluto. Baka mas masarap pa. Sino ka talaga? Binibini, ni. Dahan-dahan lang. Ang amoy na yan. Binibini, di naman po ganun. Handa na po sa kusina ang mga pagkain. Ganyan naman po talaga ang amoy ng lutong bahay. Sige na nga. Binibini, ni. Nakahain na po sa salas ang hapunan. Tara na po tayo. Sige. Magandang gabi, Inasu. Hindi si Lin Yang. Salamat sa inyong pagod. Elaksu, nakababa ka rin para kumain. Espesyal kong inanyayahan ang 3 dakilang chef ng... MS, Suo. Ito po ang aking sinigang bayong na sopas na may gininto ang hiblang isda. At ito naman po ang aking muchet haspe na puting sabaw. At ito ang aking pinag-crisp na dalawahang ligaya. Ang pansit. Ano po ang masasabi ninyo? Sakto ang lambot at kinis ng mga pansit. Bawat hiblay, may kagat na nakakasya. Parang sinpo niya ng tekstura. Kung tama ang hinala ko, ito ay mula sa tanyag na haring pansit ng Mingjang, Chef Zai. Nakakaloko naman po kayo, MS, Suo. Elaksu, subukan nyo rin ang sabaw na ito. Binibini, ni. Subukan din po ninyo ito. Ang sabaw ay may kahanga-hangang yaman, mainit at nakakaginhawa, nagpapawala ng tensyon sa bawat subok. Ganitong husay sa paggawa ng sabaw ay mula lamang sa haring sabaw ng Mingjang, Chef Wu. Inyong masunuring lingkod. Ang pinag-crisp na dalawahang ligaya, may kalambutan at lambot, puno ng kasariwaan, nabihisan nyo ng perpekto ang kontrol sa init, wala pong kapintasan. Gaya ng inaasahan mula sa hari ng gisa, Chef Lee. Ikinararangal ko po. Sobrang puri na po yan, MS, Suo. Ano pong masasabi ninyo, Yes? Maayos po ba ang preparasyon ko ngayong gabi? Kahanga-hanga ang 3 putaheng ito. Ngunit, ang amoy ay lubos na iba. Hindi pwede. Ang mga chef ngayong ay ito lang 3. Tama. Hindi galing sa mga pagkain ito ang amuyin nyo mismo. Ang mga putaheng ito ay mabango.
Pero iba ang naunang amoy, na naamoy natin. Tama ka. Yung naunang amoy, mas masidhi at malalim, parang pamilyar. Naalala ko na. Zhejiangmian. Sadyang yan. Tama, yan ang amoy ng Zhejiangmian. May gumawa ba rito ng Zhejiangmian ngayon? Hindi ako. Ikaw ba? Espesyalista ako sa mga sopas. Hindi sa noodles. Tama, lahat tayo ay naghanda ng ating mga espesyalidad. Baka nagkamali kayo sa amoy. Hindi. Masarap. Ang sarap nito. Talaga nga. Ito ang pinakamasarap na pansit na natikman ko. Ang sarap. Ang sarap. Sino mag-aakala na ikaw pala may gantong talento? Tama. Ang galing ni Kunkut. Kung gusto mo, lulutuan kita araw-araw. Ano? Jisoo, kamusta ang tomato? At egg stir fry? Inanyayahan mo ang top. 3 chef ng Mingja. Wala kaming chance. Makalaban. Ganun ba? Pero okay lang, bukas na ang cooking championship kung mananalo tayo. May 10 milyon na premyo, bibigyan kita ng slot sa paligsahan. Talaga? Ayos. Babalik kami. May pag-asa pa. Samahan mo na ako. Teka. Isu, dahan-dahan. Ingat sa paglakad. Miss, mali ka siguro, wala nang ibang head chef dito. Baka naman, gawa ng tagaluto? Kalokohan. Paano mapapantayan ng tagatulong ang aming 3 chef? Mapapantayan. Exact. Teka, ang bango, galing sa kusina. Meron siguro, generong chef dyan. Sandali lang. Kasama ako. Nasaan na ang lahat? Sabay mo, dapat may master chef dito, ang pinakamagagaling na chef. Kami lang, binibini, ni. Nagkakamali ka. Imposible, ang bango, hindi ko malilimutan yan. Binibini, ni. Tiyak na, ito mismo ang amoy. Ang sarap nito. Masarap ba talaga? Nag-e-exaggerate ka ba? Tikman ko nga. Eh, Hindi ito dapat mangyari. Ang lasa nito, talagang pambihira. Sino ang mag-aakala, sa simpleng Zhejiang noodles, ay makakapaglasa ng ganitong sarap? Sino ang gumawa nito? Isang tao lang ang kayang gumawa nito, isang kandidato lang. Baka siya. Tama. Ang alagad ng hari ng kusina. Ano, ang henyong nakahigit sa kanyang guro, ang kahalili ng hari ng kusina. ay narito kanina lang. Eksakto. Nakikilala ko ang lasang ito, kahit saan. Siya lang ang may ganitong mahika. Bukas na Master Chef competition. Kung makuha natin siya, para sa Zenway Restaurant, ang tagumpay ay hindi mabibigo. Ano pang hinihintay ninyo? Hanapin niyo siya ngayon din. Sige na. Nakarating ka rin. Pasensya na sa paghihintay. Ang bilis ninyong umalis. Muntik na akong maiwan. Bakit ka nandito? Hindi na yon importante. Nalaman kong kayong dalawa ay sasali sa bukas na Master Chef competition. Isama niyo ako. Sino ito? Siya ay, nagkakilala kami sa bahay ni Diis, aming bagong kaibigan. Nga, magkaibigan talaga kami. Tara magbonding. Sige na, Kunkun, maglaro ka muna riyan. Muna sa tabi-tabi, kailangan naming pag-usapan ng importante. Pananakot yan. Pananakot. Kun, samahan mo ako. Sabihin mo na ang problema. Tama, diretsuhin ko na. Base sa nalaman ko, ang Culinary Master Competition ay sasali ang mga sikat na chef. May mga restaurant na nag-hire ng foreign na ekspertong chef kahit magkano para manalo. Ang ibig mong sabihin, kahit sumali tayo, imposibleng manalo. Eksakto. Ano nang dapat gawin? Kung naisip mo na, meron ka sigurong plano, di ba? Meron ako makabagong ideya. Sige, sabihin. Sa tingin ko, hindi sapat ang torta, kamatis lang para sa mga ekspertong chef. Ang tanging pag-asa ay, sanayin siyang mabuti. Ngayong gabi, turuan siya ng iba't ibang. Putahe sa isang gabi. Sandali, Hindi to biro. Kulang ang oras. Kahit ordinaryong tao, hindi matututo ng ganun. Kaya nga siya pa. tulad ng sinabi ko, ito lang ang huling paraan natin. Depende na lang sa galing niya. Anong masarap na amoy ito? Parang, galing sa kusina. Impossible. Walang tao sa kusina. Hindi, talagang doon galing.
Ikaw ba gumawa? Kun, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? 8. Kumain ka na. Tawilis, malutong sa labas, malambot sa loob. Sakto lang ang pagkaprito. Tamang-tamang kaluto. Sariwa pa rin ang isda. At may likas na tamis. Ang sarap talaga. Tikman ko nga. Manok sa dahon ng lotus, mabangot malambot. Inihiwalay sa buto. Sinabawang isda at tokwa. Masarap na sabaw. Magkasamang isda at tokwa. Sakto ang timpla. At ito namang, Wensi Tofu. Pantay-pantay ang hiwa. Pare-pareho ang laki. Singnipis ng buhok. Galing sa paghihiwa. Walang katulad. Sa buong mundo. Walang kapantay. Ang galing. Kitang-kita sa mga putahe. Ang prito, gisa at sinabawan. Lahat ng teknik sa pagluluto. Husay mo sa pagluluto. Di na kailangang magsanay. Panalo tayo bukas. Ang galing mo kungkot. Gagaling ka na. Ang saya mo, saya ko rin. Directors, Huli ka, may balita. hinanap na namin lahat. Walang nahanap. Si Lin Yang, hindi namin makita. O ang alalay niya, wala king kwenta. Directors, ano gagawin natin? Ibaba na kaya natin ang laban ng Zenwei Lu? Naku naman, dyan pala si Director Su. Zhang Dahai. Sumali ka ba? Nang walang chef? May chef ba kayo? Zhang Dahai. Nangangahas ka na magpakita dito. Hindi ka ba natatakot na tatawag ako ng pulis para ipahuli ka? Tama. Nasaan na ba talaga si Ilin? Isuko mo siya ngayon din. Pwede kang kumain ng padaskul-daskul, pero huwag magsalita ng pabara. Huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Isa pa. Kami ngayon ay mga mamamayan na ng Hapon. Kami ni Haije, Hapons na ngayon. Kung gaganti kayo, hindi ba kayo natatakot na magdulot ito ng hidwaan sa ating mga bansa? Ano? Nagpanggap pa ka maging Hapones? Wala na ba kayo kahit kaunting hiyaman lang? Nawala na ba ang kahihiyan ninyo? Hoy, mali yan. Ang tao'y laging nagsisikap umangat. Ang tubig ay sa dakong mababa. Ang pagiging Hapones ay karangalan namin. Ang mga katulad nila, mga masisipag na inchik, hindi makakaintindi nito. Kayong, Sige. Sayang lang ang oras ko sa inyo. Sa darating na paligsahan ng mga lutuin, maghanda kayong talo sa kamay ng mga Hapones na chef. Mabibigo kayo. Come Idepon. Sige na. Yoshi. Ikaw. Sa paligsahang ito, nandito na tayo. Kun, magsumikap tayo ngayong araw. Nakuha mo. Opo, magtrabaho ng maigi at may pabuya ka. Pag nanalo tayo sa laban, mababayaran ang gamutan mo. Tara na. Opo. maligayang pagdating sa 30 taong paligsahan ng mga kusinero. Una, samahan natin ang 3 hurado mula sa Daksha, Pangulo ng Instituto ng Pagluluto, Hu Jingnan. Tagapangulo ng Samahang Pagluluto ng Daksha, Shen Feiyan. At mula sa ibang bansa, bantog na chef ng bansang Pulo, Noara Yukinishok. Patuloy niyang hawak ang 3 bituin ng Mike Halen sa loob ng 10 taon. Sila na. Hindi ba si Edjuan yon? Paano nakapasok ang mga tindero sa prestihiyos paligsahan na to? Pampalampag lang sila dito. Wala nga silang head chef. Seryoso ba sila? Manalo gamit yung tanggang yan? Titingnan natin yan. Simulan na natin ang unang round. Ang unang hamon ay ang manok. Gagawa ang mga kalahok ng kanilang pinakamagandang putahe. Oras, 1 stick ng insenso. Kun, magsisimula na ang laban. Tigilan ang kalokohan. Kun. Nagpapadala ng tanga. Katawa-tawa ito. Nako, ang galing sa paggamit ng kutsilyo. Hindi ko inakala. Ang kutsilyo ni Qianju ay nasa ganitong level na. Nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Ang pamamaraan na ito. Baka sinusubukan niyang gawin. Walong kayamanan langit at lutong manok. Ano? Isa yan sa 10 pinakamahirap na mga recipe sa cookbook ni Chef King. Hoy, Kun, tigil na sa kalokohan. Bilisan mo, magsisimula na. Lumilipad ng mataas. Malaking eroplano, lilipad na, lumipad na. Nasaan ang aking kawali? Nawawala ang aking kaldero. Bakit nawala rin ang kalat?
Pati sandok ko nawala. Hindi masindihan ang burner. Buti na lang naghanda ako. Kaunti na lang kalaban natin. Kite. Mga chef ba kayo? Wala man lang kagamitan. Ikaw. Ako'y tutol. Hindi ko pa nakita ang ganitong gulo sa paligsahan ng pagluluto. Chairman Shen, tingnan nyo. Ni hindi nila maayos ang sariling gamit. Parang mga sundalo sa digmaan na walang dala ng armas. Hindi tatanggapin ang protesta. Exact. Ang tunay na mga dalubhasa ay umaangkop sa hamon at sumusupil sa hadlang sa oras mismo. Pero, Malapit nang maubos ang insenso, malapit nang matapos ang oras. Ang ibang kalawok ay, Hiwa ng lotus manok. Kumpleto. Eusu, sige na. Walang kawali. Bakit pa sumali? Nakakahiya ang talong ito. Kunin mo. Pigilan mo na ako. ginisang maanghang na manok. Tapos, Piniritong maalat na manok. Tapos, Malinaw na nilagang manok. Tapos, manok na walang kayamanan. Tapos, wala kang ang kawali. Bakit ka nandito pa? Umuwi ka na. Parang mga batang uwian. Handa na ang hapunan. Ano ba ang bilisan? Hayaan mong mapanood nila na manalo tayo ng tropeo. Ikaw. Di alam ang asin sa asukal. Kunwari chef ka pa? Diskwalipikado. Masyadong maasim ang putahe. Dapat toyo ang ginamit, hindi supa. Diskwalipikado. Ang ginisang manok na ito ay maayos naman. Ngunit nakalulungkot, ang plato ay malamig. Ang putaheng ito, kailangan ng tamang timing. Mainit na pagkain sa malamig na plato. Mabilis lumamig, at nasa Syra, ang texture nito. Kaya naman, ang hatol ko ay, diskwalipikado. Tungkol naman sa lotus chicken. Makinis ang texture. Masarap ang sabaw, at di malilimutan. ang pasya ng tatlong hurado ay, Diyos ko, Master Chef Competition. Ang unang kalahok ay nakapasa sa pagsusulit, si Koji Kamida, punong chef ng hibiscus manok, hibiscus chicken slices. Chef Suo, sobrang bait mo. kung aatras kami ngayon, meron pang oras. Panaginip mo lang yan. HM. Chef Suo, tinanggihan mo ang brindis. Ngayon, harapin ang parusa. Ang mahalagang tore nyo. Magsesara na. Mga kagalang-galang na hurado, aming inihahain ang chicken inasal na may 8 hiyas. Sana'y malasap ninyo. Sinisiguro ko, maraming kakumpetensyang matatanggal. Atin ang tagumpay ngayon. Ang balat ay malambot, parang seda ang lambot. Sagana sa palaman. Ang sarsa ay masarap. Pero, Ano? paano naging may pero? Kulang sa oras ng pagluluto. Ang pangunahing sangkap ay walang pagkakaisa. Puro forma lang. Walang laman. Pakitang tao lang. Kaya mga hurado, ang inyong pasya ay, Nabigo. Ito. Kagalang-galang na hurado, kung hindi aasenso si Kenji, isang restoran na lang ang matitira. Wala nang kompetisyon. Tama, ganun na nga. Hanggat di umaabot sa pamantayan. Walang aasenso. Ang aming prinsipyo sa pagluluto ay pagiging masinop. Kung ang susunod na paghahain ay hindi umabot sa pamantayan, walang magwawagi. Mas gugustuhin namin, walang magwagi sa taong ito. Kaysa bigyan ang, hindi karapat-dapat. Narinig nyo na. Tigil nyo yang kayabangan. Talunan kayo ng patas. Tapos na. Handa na. Kalokohan. Paano? Wala silang ginamit na kawali. Ano ba yan? Napakatalino. Sinong nagsabing kailangan ng kawali? Ito ang tunay na pagbabago. steamed itlog sa balat ng dalandan. Ano? Diyos ko, ito'y tunay na, kahusayang walang kapantay. Kunin ang laman ng dalandan. At punuin ng hinalong itlog. Gamitin ang apoy sa pagluto. Ng itlog sa loob ng balat kahit walang kagamitang pangluto. Nakaisip sila ng magaling. Nakalikha ng putahe. Nang walang kaldero. Iyon mismo ang aming inaasahan. Napaka-imbento. Ano naman? Aminadong malikhain ang kanilang putahe. Ngunit ang tanong, masarap ba talaga? Tama, walang saysay ang kreatibidad. Kung masama ang lasa, walang kabuluhan, hindi mo pa nga natitikman. Paano mo masasabi? Iharap sa mga hurado. Tara na. Ang hipon ay makunat at sariwa. Ang itlog ay malasado. Pag pinagsama sa bibig,
ang bango ng hipon, at tamis ng itlog. May halong dalandan, ang tatlong lasa ay magkasuwato. Ito ang perpeksyon. Ano? Impossible. Lahat ng hurado ay nagkasundo na. Aprobado. Pumasa ba ako? Nagawa ko. Pumasa ako. Pasa ako. Hahaha. Siya talaga. Nakaligtas siya? Lin Yang, ikaw nga talaga. Buhay ka. Salamat sa Diyos, nahanap din kita. Isu, tingnan mo doon. Anong ginagawa mo? Sino ka sa kanya? Isu, tingnan mo ito. Anong pakay mo dito? Umalis ka. Babalaan na kita. Kunkun. Anong nangyari? Sina Juan. May demonyo siya. Ikaw nga talaga. Ang tagal kong naghintay nito. Suntukin mo ko kung kaya mo. Anong problema ni Lin Yang? Lin Yang, mulatang ka. Asawa mo siya. Asawa? Eksakto, ngayon mo lang naisip. Nung nawawala si Lin Yang, ang aming si Gisu, hinanap siya sa lahat ng lugar. Kunkun, totoo ba ito? Hindi alam ni Kumkun. Si ate lang gusto ni Kumkun. Narinig mo, sabi niya hindi kanya kilala. Kayong mga Ang isip ni Lin Yang may malalang trauma siguro. Hindi niya tayo nakikilala. Paano ito nangyari? Kayong mga Chino, lagi na lang kayong gulo. Kailan ito matatapos? Takot matalo, kaya nagpapatagal? Sino ang takot? Tapusin na natin to. Mukhang may mga komplikasyon tayo, pero ang kompetisyon kailangang ituloy. Ang huling dalawang contestant ay maglalaban na ngayon. Ang hamon ay... Ang tema ng kompetisyon ay... Puso. Anong uri ng paligsahan to? Ang hirap naman nito. Talagang wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Baka naman, tungkol sa pagluto ng mga puso ng hayop, paggawa ng mga putahe. Kung lamang sa mga putaheng lamang loob. Kaya na ito ng mga eksperto sa pagluluto ng mga Chinese. Hindi. Hindi ganoon ka-simple. Ang nakikita nyo ay panlabas na anyo lang. Paano natin ito dapat harapin? Tingnan nyo, nagsimula nang gumawa ang kalangok na hapon. Malamang na, nalaman na niya ang sagot. Isda ang kanyang sangkap. Pero paano naiugnay ang puso? Sa isda? Walang katuturan. Ang galing, mukhang ang kalahok na hapong ito ay may pambihirang pangunawa. Naiintindihan na niya ang tunay na kahulugan ng hamong ito. Exact. Ang puso ay sumisimbolo sa kalagayan ng pag-iral. Mas tiyak, sumisimbolo ito sa espiritual na antas. Para makagawa ng tunay na pambihirang lutuin, kailangang ilagay mo ang buong puso mo. Sa pamamagitan lamang ng lubusang paglubog. Sa proseso ng pagluluto, makakagawa ka ng tunay na obra maestra sa kusina. Si kalahok na Kamida ay pumasok na sa kalagayan ng ganap na pagdaloy. Walang anuman sa labas ang makakaabala sa kanya ngayon. Sa tingin ko naiintindihan ko na, anumang putaheng ginawa ng buong puso, ay pasok sa pangangailangan ng kompetisyon. Tama. Pero, bagamat mukhang malawak ang tema, ang pagkamit ng kalagayan ng ganap na paglubog ay napakahirap na hamon. Karamihan sa mga chef, inubos ang buong buhay nang hindi nararating ang kalagayang ito. Ibig bang sabihin nito matatalo tayo? Tingnan mo ito. Ito ay Mukhang nadiskubre ko, pangalawang kahulugan ng puso. Ito ang walang malay na katulad ng bata. mas dalisay kaysa ano paman, at tunay na tunay. Ang putahing gawa sa ganitong diwa. Umabot sa rurok ng kulinarya, hindi maabot ng imahinasyon. Ang galing. Sa isang hindi sinadya, natuklasan niya ang perpektong paraan ng pagluluto. HMP. Mga walang kwentang teknik. Ginoong Kamida. Ipakita mo sa kanila ang tunay mong kakayahan. Nako, kahanga-hanga ang galaw na iyon. Hindi ko inakala, masasaksihan ko ang ganito. Pambihirang teknik sa araw na ito. Kumpleto na ang flame ng Phoenix Sashimi. Ang putaheng ito, napakaganda sa presentasyon, amoy, at lasa bawat aspeto, ay walang kapintasan. Sa bibig,
Mararamdaman mo parehas ang sunog na balat mula sa apoy at ang malambot, sariwang laman sa loob. Ito'y perpekto talaga. Nahihiya ako. Wala akong makitang, kahit maliit na depekto. Nakakahanga, kahit ang pinakamahigpit na hurado, nagbigay ng mataas na papuri, ito'y nagpapatunay ng pagiging perpekto ng putahe. Natalo ba tayo? Ang pagtalo sa likha na ito ay hindi kahihiyan. Ang kalahok na si Lin Yang ay Ito ba talaga ang putahe? Ang malamat na obra maestra sa kusina, nag-aalab na dragon, sumasayaw na phoenix. ano, tama ba ang narinig ko? Si contestant Lin Yang ang gumawa ng maalamat na, nag-aalab na dragon, sumasayaw na phoenix. Alam niya ang maalamat na recipe? Diyos ko, hindi ito kapanipaniwala. Ganoon ba espesyal ang Ibig bang sabihin may pagkakataon tayong manalo? Hindi lang basta kahanga-hanga. Alam lang ito sa mga alamat. Tinaguri ang hari ng lahat ng pagkain. Ang galing naman. Isang huling hakbang na lang ang kailangan. Hindi ko na matiis ang excitement. Diyos ko, di ko inakala, magkakaroon ng ganitong sorpresa. Ang Ultimate Chef Championship ngayong taon, sobrang nakaka-excite. Anong dapat nating gawin? Matatalo ba talaga tayo? Kun, Lin Yang, ayos ka lang ba? Kun, Lin Yang, okay ka lang ba? Kun, ayos ka lang ba? Lin Yang. Naku, ang sama. Nasira talaga ang putaheng ito. Sayang naman. Ang huling hakbang ng Soaring Dragon and Phoenix. Nabigo tayo. Pero, iyon ang inaasahan. Sa totoo lang, maalamat na putahe ito. Akala ko may himala tayong masasaksihan. Sino ang nakakaalam na wala pala mga himala sa mundong ito? Hahaha, ang lakas ng loob mo. Ano pa ba ito? Hinamon mo pa ang maalamat na recipe. Gusto mo bang mamatay? Lin Yang. Swerte mo ngayon. Halos hindi mo nakayanan. Ngayon umiyak ka na. Tama, umaasa ka pang manalo. Ang tanga-tanga. Lin Yang, huwag mo akong takutin. Nahanap din kita. Buhay ka pa. Salamat sa Diyos buhay ka. Alam mo ba kung gaano ako kanagabi? Lin Yang. Ikaw ang may gawa nito. Alis na tayo, Presidents. Kumilos ka. Lin Yang. Alisin niyo siya. Huwag kang umiyak. Sige. Hindi ako iiyak. Basta't ligtas ka. Gising ka na. Ano? Anong ginagawa mo? Ginoong Hai. Natatakot ka. Matatalo na rin naman sila. Ang Kameda Konami ay malapit ng ang bagong Diyos ng pagluluto. Hahaha, oo. Kapag nangyari yon, ang buong culinary scene sa building na ito ay magpapakumbaba sa amin. Ay naku, halos wala ng oras. Kahit gumawa tayo ng magarbong putahe ngayon, huli na ang lahat. Dagdag pa, pagkatapos ng pagsabog. Ang mga natitirang sangkap ay halos wala na. Kulang tayo sa oras at sangkap. Ang kapalaran ng kompetisyong ito ay nalagdaan na. Akala ko makikita ko ang isang magandang pagbabalik. Mukhang nagkamali ako. Kahit ang hari ng pagluluto mismo, ay hindi maayos ang gusot na ito. Ikaw ang kinakausap namin. Bingi ka ba? Nakaupo dyan nakapikit, nagpapanggap na misteryoso. May naisip ako. Talaga ba? Huwag masyadong maghahari-harian. Tinadtad na karne at scallions. Ang mga pangkaraniwang sangkap na ito, hindi makakagawa ng espesyal. Anong gagawin niya? Diyos ko, si contestant Lin Yang, ayaw pa ring sumuko, mukhang determinado siyang lumaban hanggang wakas. Pamilyar ang mga sangkap na ito. Gumagawa kaya siya ng zajangmyeon? Zajangmyeon. Anong sinabi mo? Handa na ang Zajangmyeon. Ang lasa, kilala ko ito. Baka ito.
Presidente Su. Pangulong Su, siya ang alagad ng hari ng kusina. Ano? Tama, siya nga talaga. Talagang alagad niya siya. Kaya pala, tanging alagad ng hari ng kusina ang makakapagluto ng ganitong pagkain. Alagad lang yan. Walang kakaiba. Sa Jangmyeon noodles lang yan. Walang paraan na mananalo siya. Ngayon, mga hurado, subukan nyo ang mga pagkain. Karaniwang noodles lang. Ito ang noodles na ito. Paano ito nangyari? Magsalita ka. Titikman ko ito mismo. Ito, ang putahe na ito. Anong nangyayari? Parehong hurado ay hindi makapagsalita. May mahika kaya sa mga noodles na ito. Ang mga noodles na ito. Hindi ka panipaniwala. Ikaw din, masarap ba o hindi? Magbigay kayo ng hatol. Ang sangkap ay perpektong nagtutugma. Parang nasa langit. Hindi ko pa to nalasahan kailanman. Bakit ko pa kinain ang perpektong Jajangmyeon na to? Paano na ako mabubuhay kung hindi ko na to makakain? Ayaw kong paniwalaan ito. Bakit? Paano mo nagawa ang napakagandang lasa? Ang salitang puso ay hindi lang dedikasyon o konsentrasyon. Dapat ding manatiling tapat sa sariling diwa. Ang chef ay may kulinaryong diwa, at ang mga sangkap ay may likas na katangian. Ang diwa ng mga sangkap. Eksakto, upang mahusay sa putahe, kulang ang pagmamahal lang. Dapat igalang ang diwa ng sangkap, hayaan sumikat ang tunay na lasa. Mukhang naiintindihan ko. Halimbawa ang Phoenix Fish Slices. Ang pangunahing katangian nito ay pagkasariwa. Ngunit ang pag-iihaw ay hindi gaanong nagpapanatili ng sariwa, kaya hindi na irespeto. Ang likas na katangian nito, bukod sa kasanayan at pagmamahal, pakinggan ang tinig ng pagkain. Kapag nagtugma ang mga puso, ang putahe ay nagiging lubos na dalisay. Napakalalim na pag-unawa. Ang bihira nating masaksihan. Ako'y nahayagan. Mukhang nagkakasundo tayo. Malinaw na ang hatol. Mga hurado, ano pasya ninyo? Ang Zojang noodles ang pinili. Ang kampyon ng kulineryong labanang ito ay walang iba kundi Ling Yang. Anong ginagawa mo? Huwag kang magpadalos-dalos. Nasa lipunan tayo ng batas. Ginoo, hangang-hanga ako sa inyong kakayahan. Pakitanggap po ninyo ako bilang inyong apprentice. Kayo'y pinaghihinalaan sa kaso ng pagdukot at pagpatay. Sumama kayo sa amin. Galaw, ngayon din. Hinto. Akala mo makakatakas kayo. Ang pandaraya noong unang round ng kompetisyon ay gawa nyo. Dalhin nyo sila. Usog. Ang mga kontrabida ay nakatanggap ng parusa. Tara na, magdiwang na tayo. Talaga. Sino ang nagsinungaling tungkol sa pagkadidisipulo ng Chef Ki? Ano? Sino? Nagkamali ako.